And bakit po yung hinahayaan lang nila sa lagay na ng aming Tatay Digong, tapos hinahayaan lang nila na nakadoon lang sa may sofa, oo, sa may chair, tapos hindi po ganun dapat. Hindi dapat nila ginawa yun. Dapat nirespeto nila, binigyan nila ng halaga yung health ni Tatay Digong. Sana hindi na nila inisip na about the politics, about the, pero sana binigyan man lang nila ng respeto ang health po ni Tatay Digong. Kasi what if ever may nangyari kay Tatay Digong because of that health status. So, diba? Not for me. Very, very no. Sa Armed Forces of the Philippines, ma'am, ano naman po ang reaksyon niyo sa kanila? Kasi po, pagka dakip sa kanya sa airport, ay dinala po siya sa Villamor Air Base at pinayagan siya na makalipad na to the fact na meron siyang TR. Not necessarily siguro sa mga airport, sa lahat ng mga sundalo na general narinig ko din po kasi si Bongbong na nagsabi na na sundalo minahal po si Bongbong mga sundalo minahal po. Totoo naman po yun, guys. Minahal talaga ng ating military administration ang ating mga sundalo. Kaya dumarami yung sundalo, dumarami nakapasok yung mga sundalo, matakot nila because of the administration. And yet po, at nakita po natin yung mga lahat po ng mga sundalo na magdala kay Tatay Digong doon sa may airplane, no? Nangingiyak-niyak sila. Meaning, wala lang sila magawa. No? Wala silang magawa kasi once they don't do that, no? Pag hindi nila gagawin 'yon, sila mismo yung mapapahamak, no? Kasi syempre, because of that Marcos na inutusan sila na ganito, gagawin na lang nila. But then we can feel, guys, ang sakit para sa kanila, no? Sa mga sundalo out there, alam natin masakit po sa kanila. So, we can't blame them naman, no, talaga, no? Kasi gustuhin man nila, ayaw i-arrest si Tatay Digong, ayaw dalhin, pero naka-duty po sila at ginagawa lang nila yung utos sa kanila. Maraming salamat, ma'am. Okay.